Isang tanong ang dapat mong itanong sa iyong sarili. Kailangan ko ba talagang gantimpalaan ang sarili ko tuwing ako'y magtatagumpay? Sa dami ng mensahe sa modernong mundo, social media, advertising, mga motivational talks na nagsasabi sa atin na gantimpalaan mo ang sarili mo. Tila ba ang bawat pagsisikap ay kailangang may katumbas na gantimpala? Pero, paano kung mali ang pananaw na ito? Paano kung ang patuloy na paghahanap ng gantimpala ay siyang ugat ng kawalang kasiyahan natin sa buhay? Sa video na ito, tatalakayin natin ang ideyang ito. Huwag kang maghanap ng gantimpala. Ang gantimpala ay nasa ginagawa mo mismo. Hindi mo kailangan ng medalya, ng papuri o kahit ng bagong gamit para maramdaman mong sulit ang ginawa mo. Ang mismong proseso, ang disiplina, ang pagsusumikap, ang pag-unlad, iyon ang tunay na gantimpala. Kung gusto mong malaman kung paano baguhin ang pananaw mo sa tagumpay at kaligayahan, manatili ka hanggang dulo ng video. Ang simpleng pagbabagong ito sa iyong pananaw ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong buong buhay. Segment 1. Ang kultura ng gantimpala. Simula pagkabata, tinuruan na tayong kumilos kapalit ng gantimpala. Mataas ang grado, heto, may bagong laruan. Natapos mo ang takdang aralin? Sige, pwede kang maglaro. Nakagawa ka ng gawaing bahay? Ayos, manood ka ng TV. Hindi natin napapansin, pero mula pa noon, inuugnay na natin ang pagsusumikap sa isang premyo. Unti-unti, nasanay tayong kumilos, hindi dahil tama, kundi dahil may kapalit. Pagdating sa paaralan, ang layunin ay hindi na matuto, kundi makapasa. Sa trabaho, hindi na upang maglingkod ng tapat, kundi para sa bonus. Sa pag-iihersisyo, hindi na para sa kalusugan, kundi para sa summer body at likes sa Instagram. Lahat ng bagay ay tila may kalakip na gantimpala. Kapag walang papuri, parang walang saysay. Kapag walang nagla-like, parang hindi sapat. Kapag walang premyo, parang sayang lang ang pagod. At dito, nagsisimulang mabura ang tunay na halaga ng ginagawa natin. Ang tanong ngayon, kapag nawala ang gantimpala, itutuloy mo pa ba? Kapag walang makakakita ng pagsisikap mo, gagawin mo pa rin ba? Kapag walang papuri, magpupursigi ka pa rin ba? Kapag walang kapalit, pipiliin mo pa rin bang gumawa ng tama? Ito ang kulturang ating kinalakhan, isang kulturang unti-unting bumubura sa tunay na layunin ng pagkilos. At kung hindi natin babaguhin ang pananaw na ito, mananatili tayong alipin ng gantimpala, habang buhay na naghihintay ng premyo para lang maramdaman ang halaga natin. Kaya, bago tayo magpatuloy, itanong mo muna sa sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil ito'y tama o dahil may gantimpala akong inaasahan? Segment 2. Ang lakas ng panloob na gantimpala. Sa bawat kilos natin, tanungin natin, bakit ko ito ginagawa? Dahil ba may makukuha ako o dahil alam kong ito ang tama? May dalawang uri ng gantimpala sa buhay. Ang panlabas na gantimpala, pera, papuri, promosyon, mga tropeyo, at ang panloob na gantimpala, disiplina, dignidad, personal na katuparan. Ang panlabas ay pansamantala. Kapag nawala ang premyo, nawawala rin ang gana. Pero ang panloob, tahimik itong lumalago sa puso at habang tumatagal, lalong tumitibay. Ang mga Stoic, tulad ni Marcus Aurelius at Epictetus, ay paulit-ulit na nagpapaalala, gawin mo ang tama, hindi dahil may gantimpala, kundi dahil tama ito. Kapag natutunan mong pahalagahan ang proseso kaysa resulta, ang pakikibaka kaysa papure, saka mo mararamdaman ang tunay na lakas. Hindi mo na kailangan ng palakpak ng iba para masabing matagumpay ka. Hindi mo na kailangang ipakita sa social media ang bawat hakbang mo para lang ma-validate. Dahil alam mong sa bawat disiplina, sa bawat tahimik na sakripisyo, may nabubuong lakas sa loob mo.
isang gantimpalang hindi kayang ibigay ng mundo. At ang pinakamataas na gantimpala, hindi bonus, hindi tropeyo, hindi likes, kundi ang katahimikan ng loob at ang pag-alam na kahit walang nakakakita, ginawa mo pa rin ang tama. Ito ang uri ng tagumpay na hindi nasusukat sa ginto o papuri, kundi sa karangalan ng puso. Segment 3. Bakit hindi mo na kailangan ng papuri? Napansin mo na ba? Minsan ginagawa natin ang mga bagay hindi dahil gusto natin, kundi dahil gusto nating hangaan tayo ng iba. Mag-post ka ng achievements, may likes. Magpakabisi ka sa trabaho, may topic sa balikat. Mag-donate ka sa kawanggawa, may papuri. Pero ano nga ba talaga ang halaga ng papuri? Isang araw, ikaw ang bida. Kinabukasan, limot ka na. Ganon kabilis magbago ang mundo. Kapag ang halaga mo ay nakabase sa opinyon ng iba, para kang barkong walang timon, palaging ginagalaw ng alon ng papuri, ng likes, ng validation. Lalayo ka sa direksyon mo, makalimutan mo kung sino ka talaga. Pero paano kung matutunan mong yakapin ang katahimikan? Na gawin ang tama kahit walang pumapalakpak. Na magpakabuti kahit walang pasasalamat. Doon mo mararanasan ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng kahit sinong taga-subaybay. Kalayaang hindi umaasa sa pansamantalang palakpak, kundi sa tahimik na kumpiyansa ng sarili mong konsensya. Dahil sa dulo, hindi ang dami ng likes ang sukatan ng tunay na halaga mo, kundi kung paano ka kumilos kapag walang nanonood. Segment 4. Ang disiplina bilang gantimpala. Maraming tao ang takot sa salitang disiplina. Akala nila ito'y parusa, pagkakait sa sarili, pagpipigil sa kaligayahan. Pero ang totoo, disiplina ang tunay na daan patungo sa kalayaan. Kapag natuto kang bumangon, kahit wala sa mood. Kapag natuto kang kumilos, kahit walang reward. Kapag pinili mong tapusin ang trabaho, kahit walang pumapalakpak, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Dahan-dahan, tumitibay ang loob mo. Hindi dahil sa premyo, kundi dahil sa taong nagiging ikaw sa proseso. Ang disiplina ay hindi pahirap. Ito'y pagpili. Pagpili na huwag sayangin ang oras. Pagpili na alagaan ang katawan mo. Pagpili na ipaglaban ang layunin mo. Kahit walang sumusuporta, kahit ikaw lang ang naniniwala. Ito rin ay pagkaalam kung kailan sapat na. Na hindi mo kailangang habulin ang lahat. Dahil alam mong hindi lahat ay para sa'yo. At sa bawat araw na pinipili mong gawin ang tama, kahit mahirap, kahit walang nanonood, doon ka tunay na lumalago. Hindi mo kailangan ng medalya para masabing disiplinado ka. Ang katibayan ay nasa bawat maliit na hakbang na hindi nakikita ng iba. Sa huli, ang disiplina ay hindi para gawing perfecto ang buhay mo, kundi para ihanda ka sa pagiging pinakamabuting bersyon ng sarili mo. Segment 5. Ang gantimpala ay nasa ginagawa mo mismo. Sa mundong puno ng karera, likes at validation, nakakalimutan nating tumigil sandali. Akala natin ang tagumpay ay nasa dulo lang ng paglalakbay. Kapag may medalya na, may papuri na, may napahanga ka na. Pero ang totoo, ang gantimpala ay nasa mismong ginagawa mo. Sa tuwing bumabangon ka kahit pagod ka na. Sa tuwing pipiliin mong maging mabuti kahit walang nakakakita. Sa tuwing ginagawa mo ang tama, hindi para purihin, kundi dahil alam mong ito ang tama. Doon ka na nananalo. Kapag natuto kang mahalin ang proseso, ang tahimik na pagsusumikap, ang paulit-ulit na pagdisiplina sa sarili, ang mga maliliit na tagumpay na walang kasamang camera flash, doon mo mararamdaman ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng likes o views. Ngayon, huminga ka ng malalim at itanong mo sa sarili mo, ginagawa ko ba ito para sa resulta? O dahil ito ang tamang gawin? Sa mundo kung saan halos lahat ay may sukatan, grado, sahod, followers, madaling maligaw. Pero ang tunay na tanong,
ay hindi kung gaano karami ang napansin sa'yo, kundi kung sino ka na habang walang tumitingin. Kung naramdaman mong may saysay ang mensaheng ito, kung gusto mong lumalim pa sa ganitong pananaw, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito sa mga taong kailangan ng paalala. Dahil minsan, ang isang simpleng tanong, ang isang tahimik na sandali ng pagninilay, ay sapat na para baguhin ang takbo ng buhay. At tandaan mo, ang tunay na gantimpala ay hindi ang tropeyo, hindi ang titulo, hindi ang palakpakan, kundi ang taong nagiging ikaw sa bawat hakbang ng iyong tahimik na pagsusumikap. Kaya ipagpatuloy mo lang. Tahimik man ang paligid, ang puso mong buo ang magpapatunay. Panalo ka na.